Sabi nila, ang pinakamasakit na kutsilyo ay yung galing sa taong pinagkakatiwalaan mo. Pero hindi ko inakakalang literal na kutsilyo ang gagamitin sa akin ni Marco. Mag-best friend kami ni Marco simula pa nung bata pa kami. Kami ang magkasama sa hirap, sa gutom, at sa mga kalokohan. Pero nagbago ang lahat simula nung nalulong siya sa isang kulto na nakabase sa lumang sementeryo sa dulo ng aming bayan. Sabi niya, may paraan daw sila para maging successful at makapangyarihan. Ang tanging kailangan lang daw nila ay isang alay, isang taong lubos na nagmamahal sa kanya. Isang gabi, nag-iya siya sa isang abandonadong cabin sa gitna ng kagubatan. May surprise ako sa'yo pare, sabi niya. Bitbit niya ang isang bote ng alak. Kampante ako, si Marco to eh. Habang umiinom kami, unti-unti akong nahilo. Ang alak, may pampatulog. Bago ko tuluyang mawala ng malay, nakita ko siyang nakatayo sa harapan ko. Hawak ang isang ritual na kutsilyo na yari sa itim na metal. Hindi na siya si Marco. Hindi na siya ang kababata ko. Ang mga mata niya ay puno ng gutom. Hindi para sa pagkain, kundi para sa kapangyarihan. Salamat bro, bulong niya habang nakangiti ng matamis. Alam mo pre, sabi nila mas masarap daw ang sakripisyo kung ang nag-aalay ay umiiyak habang ginagawa ito. Nagising ako nang nakagapo sa isang malamig na semento. Madilim, amoy lumang dugo at nabubulok na karne. Nakatali ako sa isang altar na gawa sa bungo ng hayop. Narinig ko ang bulong sa paligid. Hindi tao, kundi ang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Lumapit si Marco. Wala na siyang suot na salamin. Ang mga kanyang balat ay tila nagbabalat. At sa ilalim nito ay ang mga kakaibang marka na kumukuti-kutitap na parang apoy. Huwag kang mag-alala, sabi niya habang hinahasa ang kutsilyo sa kanyang braso. Na tila hindi man lang siya nasasaktan. Hindi ka mawawala, mananatili ka sa loob ko. Isasama kita sa bawat tagumpay ko. Ikaw ang magiging boses ko sa tuwing kailangan ko ng gabay. Sinubukan ko magmakaawa, pero pagbukas ng bibig ko, wala akong marinig kundi ang tunog ng hangin. Wala na ang dila ko. Bago pa ako makaisip ng iba, ibinaw na niya ang kutsilyo sa dibdib ko. Hindi ko naramdaman sakit sa pisikal. Ang naramdaman ko ay ang unti-unting paghila sa kaluluwa ko palabas ng katawan ko. Ngayon, nakakulong ako sa isang madilim na espasyo. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa ni Marco. Nakikita ko siyang nagtatagumpay, yumayaman, at kinakatakutan ng lahat. Pero sa tuwing tumitingin siya sa salamin, nakikita ko ang sarili kong muka na nakapikit at umiiyak sa loob ng kanyang mga mata. Siya ang katawan at ako ang anino. At sa bawat pagkakataong may bago siyang best friend na dinadala sa cabin, ramdam ko ang pag-iyak ng kaluluwang nauna sa akin. Ang mga kaibigang nagtiwala rin sa kanya. Kung may kaibigan ka na biglang yumaman o nagbago ang ugali matapos ang isang trahedya, mag-ingat ka. Baka ang susunod na alay ay ikaw. At kung yayayain ka niya na mag-inuman sa isang lugar na tahimik at malayo sa kabayasnan, tumakbo ka na dahil ang pinakamapanganib na multo ay hindi yung mga nakikita sa dalim, kundi yung mga tao na humahalakhak sa tabi mo habang sinasaksakan ng kutsilyo sa likod mo.